Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Ito po muli ang inyong abang lingkod, Pastor Absaluan Rabadon Jr., na maghatid muli sa inyo ng Ebanghelyo ni San Juan, ang kabanatay 3 at ang mga talata 14 hanggang 18. At ito po ay ating babasahin. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Mga minamahal, ito po ang patuloy na Ebanghelyo ni Apostol San Juan, na kung saan nung unang siglo ay nangangaral na ang Panginoong Hesukristo. Ang tinutumbok ng kanyang pangaral ay ang bayang Israel. At ang kanyang pangaral ay tungkol sa pagliligtas. At dahil dito, ay ipinapalaala ng Panginoong Hesukristo ang mga pangyayari ng ang mga ninuno ng mga Israelita ay nung sila ay naglalakbay pa sa ilang. Ang paalaalang ito ng Panginoong Hesukristo upang kanilang maintindihan ang layunin ng Diyos para sa sambahayan ni Israel. Dahil sa pangangaral ng Panginoong Hesukristo ay ang pagliligtas, ay kanya rin namang ipinapalaala kung ano ang kahalagahan ng pagliligtas ng Diyos sa kanilang mga ninuno ng unang panahon ng Lumang Tipan. At dito sa versikulo 14, ang sabi rito, at kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. So, dalawa ang tinutukoy dito ng Panginoong Hesukristo, ang isang nakaraan
na nangyari sa kapanahunan ng mga ninuno ng sambahayan ni Israel habang naglalakbay sa ilang ang kanilang mga magulang at sila'y nakaranas ng mga paghihirap bago makarating sa lupang pangako. At ang mga paghihirap na kanilang naranasan ay mga panganib ng kanilang tinatahak sa ilang at marami sa kanila ang namatay. Dito po ay matunghayan natin sa aklat ng Lumang Tipan na pinapalaala ng Panginoong Jesucristo sa mga Israelita tungkol sa mga nangyari sa kanilang mga ninuno. Sa aklat ng Bilang, Kapitulo 21, versikulo 4 hanggang 9. At ito ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo na pinapaalaala niya sa sambahayan ni Israel. Bilang 21:4 hanggang 9. At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor na napasa daang patungo sa dagat na mapula upang lumiko sa lupain ng Edom, at ang damdamin ng bayan ay nainip dahil sa daan. At ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moises. Bakit ninyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang? Sapagkat walang tinapay at walang tubig. At ang aming kaluluwa ay nasusuya na sa manang ito. At ang Panginoon ay nagsugo ng mababangis na ahas sa gitna ng bayan. At kanilang kinagat ang bayan at maraming tao sa Israel ay namatay. At ang bayan ay naparoon kay Moises at nagsabi, kami ay nagkasala, sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Idalangin mo sa Panginoon na kanyang alisin sa amin ang mga ahas, at idinadalangin ni Moises ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin, at mangyayari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. At si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin, at nangyari na upang pag may makagat ng ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas ng natanso. So dito mga minamahal, ang paglalakbay ng mga ninuno ng sambahayan ni Israel ay dumanas ng pagtitiis at paghihirap. Ang kanilang pagkain ay nanggaling sa langit na tinatawag na mana. Ngunit dahil sa sila'y nagsawa na sa pagkain, itong mana ay tuwing umaga ay napupulot nila ito sa mga damuhan na katulad ito ng parang harina. Na ang mga harinang ito na ang utos sa kanila na kukuha lamang sila ng sapat para lang sa pagkain sa araw na yaon. Huwag kulang, huwag din naman sobra. At kung ilan yung miyembro ng kanilang pamilya
ay sapat lang ang kanilang kunin upang ang lahat ay makakain sa araw na yon. Dahil pagka sila ay mamulot ng sobra sa mana na katulad siya ng harina, ay ito ay mabubulok at magkaroon ng uod. So, sa araw-araw, sa 40 taon ng kanilang paglalakbay, sila ay nagsawa sa pagkain na galing sa langit na pinupulot nila sa damuhan. So, itong mana ay niluluto nila ito para magkaroon ng pagkain sa buong araw hanggang gabi. Pero kailangang ubusin nila ang pagkain na yon dahil iyon ay sapat para sa bawat pamilya. So, iyan ang sitwasyon ng sambahayan ng mga ninuno ng mga Israelita. So, nagreklamo na sila kay Moises. At ibig nilang bumalik sa Ehipto na kung saan pinalaya sila ng Diyos pamamagitan ni Moises. Kaya dahil sa kanilang reklamo at dahil sa natagalan sila, sa sobrang tagal na nila na doon sa ilang na ang tagal nilang makarating sa lupang pangako, kaya nagalit sila kay Moises. So, sa galit nila kay Moises, nilapastangan nila ang Diyos. So, nagkasala sila. Hinamak nila ang kapangyarihan ng Diyos. Nawalan sila ng tiwala sa Diyos. So, dahil sa kanilang ginawa, ay nagpadala ang Diyos ng mga mabagsik at makamandag na ahas upang sila'y lipulin. Nagalit ang Diyos sa kanila dahil wala silang tiwala sa Panginoong Diyos. So dahil dito, halos malipol silang lahat. Kaya nang makita ng mga Israelita ng kanilang mga mahal sa buhay ay kinagat ng mga ahas at ang lahat ng nakagat ay namamatay. Kaya nagmakaawa sila kay Moises. Sabi nila kay Moises sa versikulo 7, at ang bayan ay naparoon kay Moises at nagsabi, kami ay nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban sa Panginoon at laban sa iyo. Idalangin mo sa Panginoon na kanyang alisin sa amin ang mga ahas at idinalangin ni Moises ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang mabagsik na ahas at ipatong mo sa isang tikin at mangyari na bawat taong makagat ay mabubuhay pag tumingin doon. At si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin at nangyari na pag may makagat ng ahas ay nabubuhay pagtingin sa ahas ng tanso. So ito ang ibig sabihin ng Panginoon Kristo sa versikulo 14 ng Juan Kapitulo 3. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. So lahat ng nakagat ng ahas sa kapanahunan ng mga ninuno ng sambahayan na Israel habang nandoon sa ilang, at ang sinumang makagat ng ahas pag tumingin sa ahas na tanso na ginawa ni Moises ay mabubuhay sila at hindi mamatay. So iyon ang pagliligtas ng Diyos sa mga ninuno ng Israelita sa kapanahunan ng Old Testament habang sila ay tumatahak
sa ilang 40 taon bago sila makarating sa lupang pangako. Kaya ang pagliligtas ng Diyos ay dapat sampalatayanan dahil nung unang panahon ay hindi sumampalataya. Walang tiwala sa Diyos. Kung hindi sila nakiusap na iligtas sila mula sa maraming mga ahas na umatake sa kanila, ay maaaring nalipol silang lahat. Kaya ang kaawaan ng Diyos, ang kanyang habag at ang kanyang pag-ibig ay ibinigay muli sa mga ninuno ng Israelita. Kaya ipinapalaala ng Panginoon Kristo sa mga Israelita na kanyang kaharap noong unang siglo. Kaya ang sabi niya, kung papaano itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. Ito ay tumutukoy sa kanyang sarili na darating ang panahon pagka mangyari na ang mga Israelita ay magpatuloy sa kanilang kawalang panampalataya, ang maasahan nila mismo ay ang anak ng Diyos na siya ang Kristo. Na dapat sila'y sumampalataya na siya ay pinadala ng Diyos Ama upang sila'y iligtas. At ang pagliligtas na ito ay sinabi rito sa versikulo 15 hanggang 16. Upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa 17 hanggang 18, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. So, ang babala ng Panginoon Kristo na kung magpatuloy ng kawalang panampalataya ang mga Israelita sa kanilang Mesiyas na kanilang kaharap na mismo ang Panginoong Kristo, ay mapahamak din sila katulad ng pangyayari doon sa kanilang mga magulang na lumalakbay sa ilang. Ngunit pinapalaala rin ng Panginoong Kristo na sila ay nagsisi sa kanilang pagkakasala, sa kanilang paglapastangan sa Diyos, sa kanilang walang tiwala. Kaya pinadalahan sila ng ahas upang sila'y makagat. Ngunit nang sila'y nagmakaawa na sila'y iligtas, iniligtas sila dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kanila. Kaya sa magitan ni Moises, dinanalangin sila upang lumayo ang mga ahas at yung mga nakagat ay tumingin doon sa pinagawang ahas na tanso
na inilagay doon sa tikin, sa kahoy, upang kung sino mang makagat, sila ay tumingala. So gayon din dito, sabi ng Panginoon Kristo sa kanila, na siya ay pinadala upang sila ay iligtas. Kailangang sumampalataya sila na siya ay kanilang Mesiyas. Dahil ang kanyang pagdating ay ang pagliligtas muli sa mga kasalanan. Dahil ang kanilang kasalanan ay hanggang langit. Pabalik-balik lamang ang kanilang pagkakasala. Hindi tapat sa kanilang mga pangako na pagkatapos nilang mapatawad, pagkatapos na maghandog ng mga kambing at tupa, at sila'y pinatawad muli sa kanilang mga kasalanan, taon-taon, balik-balik na lamang ang kanilang ginagawa hanggang nawala na ng kabuluhan sa harap ng Diyos. Dahil narapat sana na ang kapatawaran ng kasalanan ay habang sila'y nabubuhay sa mundong ito. Pinatawad sila sa kanilang mga kasalanan na dapat ay huwag nang magkasala pa. Kaya sa patuloy ng kanilang pagkakasala ay may pangako ang Diyos sa pagliligtas. Mahal ng Diyos ang sanglibutan. Kaya ang unang pangaral ng pagliligtas ay sa sambahayan ni Israel. Kaya sa kanila nakaukol ang unang pagliligtas. Kaya sabi sa kanila, na darating ang panahon na makilala nila at sila'y sumampalataya na siya ang bugtong na anak ng Diyos. Na ang kanyang pagdating ay hindi para sila hatulan, kundi upang sila ay iligtas. Ngunit hindi sila sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak na si Jesucristo. Hinamak nila ang pangalan ni Jesus. Ayaw nilang tanggapin na si Jesucristo ang kanilang Mesiyas. Ayaw nilang tanggapin na si Jesucristo ang kanilang kaligtasan. Bagkus, pinatay pa nga nila. Ipinako sa krus. Namatay. Inilibing. At binuhay muli ng Diyos. Kaya mga minamahal, ang pangako ng Diyos sa versikulo 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang pangako ng Diyos, hindi lamang para sa bansang Israel. Dahil ikinamatay ng Kristo ang kasalanan ng mga Israelita at ang kamatayan niya ay nagiging kaligtasan ng buong Israel. At sinabi ito sa Ebanghelyo sa magitan ng sulat ni Apostol Pablo. Kung ating tingnan ang Roma Kapitulo 8. Roma Kapitulo 5, versikulo 8 hanggang 18.
na ating babasahin. Roma Kapitulo 5, versikulo 8 hanggang 18. Datapwat, ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa, ngayong nangagkakasundo na, ay mangaligtas tayo sa kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Nasa pamamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkakasala. Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nangagkasala man ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo niyaong darating. Datapwat, gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos. At ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Hesukristo. At ang kaloob hindi gaya na nangyari sa magitan ng isang nagkasala, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa, datapwat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaring ganap. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan, sa pamagitan ng isa lubha pang magsipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamagitan ng isa sa makatuwid bagay si Hesukristo. Kaya kung paanong sa magitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa magitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaring ganap ng buhay. So tayo raw mga minamahal, mga Israelita, mga Hintil, tayo ngayon na mga tao. Tayo raw, buong sanglibutan ay mahal ng Diyos. Sa unang pagdating ng kanyang bugtong na anak na si Hesukristo, ay nadatnan ang mga makasalanan. Buong sanglibutan ay nagkasala. Kaya nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya lahat ng tao ay namamatay. Sa unang pagkakasala ni Adam, hanggang pangako ng Diyos sa mga Israelita, binigyan sila ng kautusan, ngunit nilabag nila ang kautusan. Kaya hanggang nariyan ng kautusan, ang lahat ay magkakasala. Dahil ang katumbas ng kaparusahan ng kautusan ay kamatayan
sa paglabag ng kautusan. Kaya ang lahat ay makasalanan dahil lahat ay lumabag sa kautusan. Kaya pati ang bugtong na anak ay nadamay sa parusa ng kamatayan. Sa unang tao ni si Adam, ang kanyang kasalanan ay nagdulot ng kamatayan sa buong sanglibutan. At ang kahit nagbigay ng bagong kautusan sa lumang tipan, bagong pangako ng Diyos upang magkaroon ng taong matutuwid, ay nilabag pa rin ng mga Israelita ang kautusan. Kaya naawa ang Diyos sa mga nasa labas ng kautusan. Ang mga hintil na walang kautusan. Naawa ang Diyos. Dahil ang mga hintil kahit walang kautusan, nakitaan sila ng katuwiran. Kaya sa habag ng Diyos, ang pagliligtas ay kasama na ang mga hintil. Tayo, mga kapatid, na mga hintil, hindi tayo sakop ng bansang Israel. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ito ang magandang pangako ng Diyos para sa lahat, mga minamahal. Sa iyo, sa akin, sa iyong pamilya, sa iyong mga kapatid, sa ating mga kapitbahay, sa buong bansa, sa buong daigdig. Napakaganda ng layunin ng Diyos sa magitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Ikinamatay ng bugtong na anak ng Diyos upang iligtas ang buong sanglibutan. Ngunit ang kondisyon, mga minamahal, ay kailangang sumampalataya sa pangalan ni Jesus. At ang sinumang sumampalataya sa pangalan ni Jesus na siya ang Kristo, ang Mesiyas, ang tagapagligtas, tayo, lahat, buong sanlibutan. Ang kamatayan ni Jesucristo, ang siyang kabayaran ng lahat ng kasalanan ng buong sanglibutan. Ngunit ang kondisyon ng sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Ngunit ang hindi sumampalataya sa pangalan ni Jesus ay magkaroon ng kahatulan. Sa Juan Kapitulo 3, versikulo 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos.
Ngunit ang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So mga minamahal, sa ngayon, marami ang hindi kumikilala sa pangalan ni Jesucristo. Na si Jesucristo namatay sa krus ng Kalbaryo. At ang kanyang ikinamatay ay ang parusa ng Diyos. Na ang parusang iyon ng kamatayan ay hindi dapat mangyari sa kanyang bugtong na anak. Dapat tayong lahat ay mamatay. Ngunit bakit tayo ay buhay pa sa mundong ito? Dahil binigyan tayo ng pagkakataon na kilalanin ang pangalan ni Jesucristo. Dahil darating ang takdang panahon na tayo ay mamamatay. Bawat isa sa atin. Kaya habang nabubuhay tayo sa mundong ito, habang hindi pa dumarating ang oras ng ating kamatayan, ay kailangang tanggapin natin at kilalanin si Jesus na siya ang ating Panginoon na tagapagligtas. Bakit tanggapin natin na siya ay Panginoon tagapagligtas? Dahil si Jesus, ang kanyang pangalan, ay kung ikaw ay sumampalataya, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Ano ang sekreto? Ano ang lihim ng pangalan ni Jesus? Upang ang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na sinasabi rito sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa Kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa versikulo 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ibig sabihin, kailangang sumampalataya ka sa pangalan ni Jesus. Dahil sa pangalan lamang niya, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. At papaano ang hindi sumampalataya sa pangalan ni Jesus? Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos, ay siya ay hatulan. May paghatol, mga minamahal. Walang kaligtasan. Kung hindi sampalatayanan ang pangalan ni Jesus. Dahil ang pangalan ni Jesus ay buhay na walang hanggan. Bakit, mga kapatid? Iyan ay kaganapan ng isang propesiya sa Isaiah 9:6. Kung ating basahin, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ibinigay sa atin ang isang bata. Ito ang bugtong na anak ng Diyos. At ang kanyang pangalan, kilalanin ang kanyang pangalan. Ano ang pangalan ng bugtong na anak? Jesus. Ano ang sinabi ng Isaiah 9:6? Kilalanin, tatawagin ang pangalan ni Jesus na makapangyarihang Diyos. Kilalanin o tatawagin
ang pangalan ni Jesus na walang hanggang Ama. Ang pangalan ni Jesus ay walang hanggang Ama. Iyan po ang buhay na walang hanggan. Dahil walang kamatayan ang Diyos. Walang kamatayan ang walang hanggang Ama. Kaya kung kilalanin natin si Jesus na siya ang walang hanggang Ama, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil sa pangalan ni Jesus ay buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus lamang ang kaligtasan, wala ng iba. Kaya nga ito ang sinasabi sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 18. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ito ang katuparan ng Isaiah 9:6. Upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak. Ano ang sampalatayanan? Ang pangalan ng kanyang anak. Ano ang pangalan ng kanyang anak? Jesus. Papaano kung hindi ka sumampalataya na ang pangalan ni Jesus ay tawagin mo siyang Ama? At doon naman sa mga sumampalataya na si Jesus ay Ama na walang hanggan. Ang sabi rito, magkaroon ng buhay na walang hanggan ang sumampalataya sa kanyang pangalan. Versikulo 17 hanggang 18. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang sanglibutan ay maligtas sa pamagitan niya. Ang sumampalataya sa Kanya ay hindi hinatulan. So, ang sumampalataya sa pangalan ni Jesus, nakilalanin siyang Diyos at Ama, ay hindi hahatulan. Ngunit papaano ang hindi sumampalataya sa pangalan ni Jesus? Versikulo 18b. Ang hindi sumampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak. So mga minamahal, marami ngayon ang hindi kumikilala sa pangalan ni Jesus. Marami ngayon ang hindi tumatawag na si Jesucristo ay Ama na walang hanggan. Ang pangalan ni Jesus ay Ama na walang hanggan. Tandaan natin, ang Kristo ang siyang namatay sa krus. Ang katawang tao ni Jesucristo, mga minamahal. Ang tao ang naipako sa krus. Ngunit binuhay muli ng Diyos. Upang kung sino mang sumampalataya sa tao na namatay sa krus at binuhay muli ng Diyos, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na kung papaano namatay ang Kristo at binuhay muli at umakyat sa langit, gayon din ang mga sasampalataya sa pangalan ni Jesus. Dahil ang pangalan ni Jesus, sa Kanya ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga minamahal. So ang tawaging Diyos, ang pangalan ni Jesus. Hindi ang tao. Dahil maliwanag ang Isaiah 9:6. Ang pangalan ng anak. Sino ang anak? Si Jesus. Siya ang Kristo, katawang tao. So, ang Kristo na katawang tao ni Jesus, hindi Diyos, mga minamahal. Sino ang Diyos?
ang pangalan ni Jesus. Mga minamahal, iyon ang tawaging Diyos. Bakit? Kaya nga naging Hesukristo, dahil ang katawan ni Hesukristo ay tinahanan ng Espiritu Santo na siyang Diyos. Kaya nga si Jesus, ang kanyang katawang tao ay nagiging templo ng Diyos sa lupa. At ang katawang taong yan, yun ang kordero ng Diyos na inihandog, alay, upang mamatay sa krus ng Kalbaryo, at ang kamatayan ng katawang tao ni Jesus ay maging kabayaran ng kasalanan ng lahat ng sanlibutan. Ngunit dahil ang pangalan ni Jesus ay ibinigay sa kanya, ang pangalan na Jesus, nang ibig sabihin ng pangalan ni Jesus, Yeshua, God with us, Emmanuel. Ang God, yung Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, na tumahan sa katawang tao ni Jesus. Yun po ang tunay na Diyos. Ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na tumahan sa katawan ni Jesus. Yun ang Panginoon. Kaya nga, si Jesus ay naging Panginoon at Kristo. Kaya nga, Jesus Christ, Panginoon at Kristo. Sino ang Panginoon? Ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Ano ang pangalan? Jesus. Yeshua. Ang pangalan ni Jesus, Yeshua. Jehovah is salvation. Yeshua. Kaya nga, si Jesus lamang sa kanyang pangalan ang kaligtasan. Si Jesus ang tagapagligtas. Dahil, sino ang nagligtas sa kanya? Ang kanyang Ama. Ang Espiritu Santo ng pangalan ay Panginoon, Jehovah. At ang pangalan ni Jesus, kung ikaw ay sumampalataya, kailangan kilalanin mo siya na Diyos Ama na walang hanggan. Kaya ang pangalan ni Jesus, kung sumampalataya ka sa Kanya, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, dahil ang pangalan ni Jesus ay tawaging Ama na walang hanggan. Mga minamahal, iyan po ang lihim at misteryo ng Panginoong Hesukristo. Marami ang hindi nakakilala sa pangalan ni Jesus. Nakatingin sila sa tao na nakabayubay sa krus, yung taong namatay. Hindi yun Diyos. Yun ang Kristo. Katawang tao ng Diyos. Ang Diyos, yung nagsakatawang tao. Siya ang Espiritu Santo na Diyos Ama na walang hanggan. Kaya mga minamahal, kailangang makilala ninyo si Hesukristo. Sa kapanahunan ng New Testament, inaakusahan siya ng mga Israelita na namumusong. Lalo nang sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Pinagbabato siya. Kasi hindi nila kinikilala na si Kristo ang kanilang Mesiyas. Hindi rin nila alam na ang Diyos Ama ay nasa loob ng katawan ni Jesus. So, ang taong si Jesus, hindi Diyos. Ang tunay na Diyos
ay ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo na tumahan sa loob ng katawang tao ni Jesus. Kaya nga si Jesus ay Jesus Christ. Ibig sabihin, Panginoon at Kristo. Ang pangalan ni Jesus ay Diyos Ama na walang hanggan. Kaya Panginoon at Kristo. Panginoon at Kristo, ang Kristo, hindi Diyos. Sa lumang tipan, iyon ay salita ng Diyos. Pagdating sa bagong tipan, ang salita ng Diyos na Kristo at ang katawan ni Jesus ay tinawag ding Kristo. Kaya sa Juan 1:14, at nagsakatawang tao ang Berbo. Ang Berbo, kapiling ng Diyos. Ibig sabihin, nagsakatawang tao ang Diyos. Kailan? Noong pagbautismo ni Juan Bautista. Ang Jesucristo ay edad 30. Mga minamahal. Ang Espiritu Santo na bumaba na siyang Diyos Ama galing sa langit nagsasalita. Sabi niya doon sa binabautismo ni Juan, yung binabautismohan ni Juan, edad 30, anak yun ni Mariang Birhen, ang pangalan ay Jesus. Bumababa ngayon ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo, nagsalita, dahil kapiling niya ang salita. Ang salitang yun ang Kristo, the Word of God, the Logos. At ito naman yung katawang tao na Jesus, na edad 30, na bautismuhan. Yun ang salita rin ng Diyos, na tinatawag na Rema sa Griego. Katawang tao, galing pinanganak ng isang birhen, na ang Ama ay ang Espiritu Santo. Bumaba ngayon ang Ama na siyang Espiritu Santo. Sinabi ng Ama, ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalugdan. Tumahan ngayon ang Diyos Ama, kasama ang kanyang Kristong salita. Kaya ang Diyos Ama, kasama ang kanyang salita, nagsakatawang tao. Ibig sabihin, tumahan sa katawan ng tao na anak ni Maria, edad 30, ang pangalan Jesus. At dito ngayon, nalantad at naganap ang propesiya Isaiah 9:6. Ito, ang nakaalam lang nito ay si Juan Bautista. Nakita niya ang pagbaba ng Espiritu Santo na bumababang galing sa langit. At nagsalita, ito ang sinisinta kong anak, na lubos kong kinalugdan. Kaya nakilala niya na si Jesus ay anak ng Diyos. Mga minamahal. So that Jesus became Lord and Christ. Dahil si Lord, si Jehovah, ay tumahan sa kanyang katawan. Kaya sa kapanahonan ng pangaral ng Jesucristo, siya ay katawan ng Diyos. Si Jesucristo ay kordero ng Diyos. Si Jesucristo ay templo ng Diyos. Sino nakakilala niyan? Ang mga apostoles. Nagpakilala si Jesucristo sa kanila. Kaya sinasamba nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sana gayon din kayo mga minamahal, ang hindi pa nakilala sa Panginoong Jesucristo, nakilalanin ang kanyang pangalan na Diyos Ama na walang hanggan, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Magandang umaga po.
Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. Kung may katanungan po kayo, huwag po kayong mahiya na magtanong. At kung kayo ay may karunungan tungkol dito sa kapahayagang ito, pwede kayong makipagtalastasan sa akin. Mag-comment kayo sa aking account sa Facebook at sa YouTube. Magkaisa tayo para ipangaral ng Panginoong Hesus. Siya ang Diyos Ama na walang hanggan. Tandaan natin, ang katawang tao ni Hesus, iyon ay tao, hindi Diyos. Ang Diyos ay ang si Jehovah na Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. At ang pangalan ni Jesus, iniutos yan, kautusan yan ng Diyos. Natawagin at kilalanin na Diyos Ama na walang hanggan. Kaya kung sino man ang hindi pa nakilala, o nagdalawang isip kayo, gusto nyo maliwanagan pa, makipagtalastasan po kayo sa akin. Ako po ay hindi oneness. Ang pinapangaral ko po, one God, the Holy One. One God, the Holy One. Magandang umaga. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Amen and amen. Thank you, Lord Jesus.